Okay, so another thing, pag nagsosolve ka ng or using Mawild's formula, although it is designed to make all sides and triangles are equal, pero hindi siya mag-equal kapag ka-oblique triangles. Pag all sides and all angles are equal, equilateral triangle na siya. Hindi siya oblique. Kasi yung oblique triangles, yun yung triangles na walang right angle. No? Kahit mag-equal ng 180 degrees yung kanyang angles, hindi pa rin magagaran siya na equal yung sides niya. So, kagaya ng mga nakukuha natin, yung mga nakukuha ko, o yung mga sarili ko example, hindi talaga siya magtutugma. Tsambahan lang. Tsambahan lang kung equal siya. Pero lagi naman sinasabi ng Google is close. Kasi, depende sa rounding, depende kung paano nira-round up o nira-round down ng calculator yung iyong value. Kasi pwedeng pag pinasok mo yung value ng sine, cosine, depende kung ira-round up niya yun o ira-round down mo. Parang ganyan. Depende rin sa value depende dun sa succeeding number na sumunod dun sa value ng sine at saka cosine. It varies, depende sa calculator yan. Di ba? Di ba, sa ibang calculator, pwedeng 6.5, sa ibang calculator, pwedeng 6.6. So, dun pa lang may variation na siya. Di ba? So, depende yan. Pero hindi lang magbabago dun is equal to 180 degrees yung all angles niya. Kasi sinubukan ko 180 degrees yung angle na nakuha ko. Pero nung trinay ko sa example sa Google, hindi siya tumama. So, pwede na natin ilagay yun na approximation. Sa bagay, yung Mawild's is checking for consistency nung solutions to oblique triangles mo. So, kung alam mo yung sine law, cosine law, tsaka tangent law, siguro naman tama na yun. Yun ang maganda kasi meron tayong way para ma-check kung tama ba tayo. No? Kasi doon pa lang makikita na natin kung gaano kaliit na diferensya para magsakto yung ating triangle. Oblique Yung oblique triangle kasi is, yung angle niya is pwedeng acute, pwedeng obtuse. No? Acute meaning less than 90, pag obtuse, more than 90 but less than 180. So, hindi siya pwedeng lumampas ng 180. Hanggang 180 lang siya. Ayun. So, hindi talaga mag-ano yan. Yung Mawild's kung yung Mawild's. Kaya nga, gagamit tayo ng tangent law bukas. Using tangent law. Pero, ang gagamitin natin is yung Mawild's to verify. Tingnan natin kung mag-i-exacto. Pero gagawa rin tayo ng certain example. I mean, it's a blessing in disguise na natututunan natin yung Mawild's formula. It's a new aspect na pwede mong gamitin to verify lang. Kasi ako chinecheck ko yung difference Kung maliit lang, pwede na siya. I mean, kung sobrang close naman, di ba? Kaya sinabi ko, wag naman 1 point something. Kasi pag 1 point something, 2 point something, malaki na yun. Hanggang 0.9 lang. 0.1 hanggang 0.9 o 0.01 hanggang 0.09. Hanggang dun lang. Kasi yun, katiting na diferensya lang. Pero kasi yung iba, masyado nang malaki. So, kahit ang angles niya is sums up to 180, hindi pa rin magagaransya kung equal yun sa sides. Kasi yung 180 equal na yun. Yung talaga ang, pag inad mo yun, 180.
Pero hindi mo naman pwede sabihin na equal yung angles niya, equal yung sides niya, hindi. Kasi oblique triangles tayo. Pag equal yung sides and angles, equilateral triangle na tayo. Ibig sabihin, 60 plus 60 plus 60. Pag inad mo yung tatlong 60, kasi 3 sides, 3 angles. So, pag inad mo yung equilateral triangle, pag inad mo yung, yung 60 sa bawat sides, 180 na yun. So, yun yung equal sides, tsaka equal angles, yung equilateral triangle. Pero, zero na yung usually, yung isang side niya, zero na yun. Kung gagamitin mo yung wheels, kaya hindi na kailangan. So, yun ang importanteng concept na natutunan natin na hindi necessarily equal yung sides and angles pag gumagamit ka ng Moehl's formula. So, yun lang po.